gagawa ako ng intro kasi nawala yung mic audio. Ayun, so ginawa ko muna ng intro. Ayan, so papunta na tayo sa Motor Tire Central dito sa Las Piñas. So ang binabaybay ko ngayon is yung sa Binyan. Ito yung tinatawag na SRIT bypass kasi shortcut papuntang Santa Rosa kung manggagaling ka ng Mamplasan exit dito sa South Luzon Expressway. Ayun, so maganda yung panahon, hindi siya mainit kasi malamig, tapos hindi rin maulan. Kaya yun, nag-decide akong bumiyahe na ng maaga. Hopefully pagdating natin dun sa shop sa may Las Piñas, saan ba yung banda? Sa may Pulang Lupa, konti lang yung customer para hindi tayo masyado maghintay. Ayun, so pagtapos nung pagpalit nung bagong sapatos ni Kadoming, pupunta naman tayo dun sa another shop nila sa Imus kasi nandun lang yung may wheel alignment. Ayan, then after that sabay pa PMS na rin ako, and since dun din naman sa Imus yung trusted na mekaniko ko, kaya yun, sabay-sabay na para isang biyahe na lang at para makatipid din sa toll gate tsaka sa gas. Ayan, so nagpakarga muna ako ng RFID natin. So ang gamit namin dito sa southbound SLEX is AutoSweep. Ayan. So ang aking exit ay bandang Sukat based dun sa Waze na nakaplat. Piling ko yun yung pinaka shortcut at mas mabilis para makapunta ng Pulang Lupa. Sana lang walang traffic ngayong Sabado. Ayan. Syempre kaya ako nagpapapalit ng gulong ngayon kasi nga yung aking stock na gulong madalas nang lumalambot, kaya magpapahangin muna tayo dito sa may Shell dito sa may Mamplasan. Ayan, para di tayo maaberya sa biyahe. Ayun, tapos na. So good na yung kulong kuli, hindi na malambot. So biyahe na tayo. Actually yung stock ng Lovina, yung MRM, maganda siya para sa akin kasi nga tumagal siya ng 3 years. So parang worth it yung paghintay ko ng 3 taon bago ko palitan yung gulong. So yung napili kong gulong is yung Siat Grip XL Steel Radial. Yan. So siya, dual sports tire, para kahit pa paano ready tayo sa mga adventure na travel. Yan. So pwede na akong sumabog sa mga trailing, hindi na tayo matutulas or mahirapan mag-drive sa mga mabato tsaka pagmaputik. Ayan. So malapit lang yun, no? Based to sa ways ko, parang 1 oras lang ako babiyahe.
isang oras mahigit. Ayan. So exit tayo sa sukat. Kayo mga kauri, lalo na yung may mga motor na Dominar, ano ba ang gulong na ginagamit nyo? Pareho ba tayo ng brand? Fiat din ba? Kasi siya yung pinakamurang gulong na dual sports. Tapos sabi nila matagal daw maputput. So expected ko after 3 years ko ulit siya papalitan. Diba? Tipid na tipid sa maintenance ng gulong. Actually may mga gulong na gusto ko na hindi siya, kaso wala tayong budget medyo mamahalin. Hindi pa natin kaya bilhin, wala pa tayong ganun kalaking budget. So dito muna tayo sa Siat. All goods naman siya so pang budget friendly na gulong. Ayan, malapit na tayo sa Alabang. Ay hindi, Alabang na pala to. Ayan. Okay mga kauri, balikan ko kayo pag nandun na tayo sa bandang Las Piñas. Enjoy the ride. Ayun, I am back. So nasa sukat na tayo. Hindi ko na videoan yung exit ko nakalimutan pindutin yung record. So ayan, nasa na tayo sukat. Babaybayin natin yung bayan-bayan papuntang Las Piñas. Sana hindi matraffic dito, kasi last experience ko kapag dito ako dumadaan, pag hinahatid ko yung pamangkin ko sa trabaho nung nagsisimula pa lang siya, matraffic palagi dito although naman yun, weekdays, ngayon weekend, so baka hindi naman ganun ka-traffic. Kamusta kaya ang implementation dito ng mga enforcer sa mga e-bike, no? Ayun, kagaya ng isa e-bike, lalo na yung e-bike na yung 4 wheels, hinuhuli kaya nila dito. Tingnan natin kung may makikita tayo mga nag-e-bike na nandito sa national road ng
Parañaque. Sa Santa Rosa kasi, sa Laguna, madami pa rin e-bike sa daan. Ayan, lapit na tayo. Nasa bandang Las Piñas na tayo. May stoplight lang dito. Ayan. Sigit-sigit muna tayo. Excuse po. Tingin. Okay. Ayan. Okay, so ilang minuto na lang nandun na tayo sa destination natin. Ayan, lapit na. Pulang Lupa, Las Piñas City. Dito ako dati nakatira eh. Dito ako lumaki. Ay, hindi pala, sa Pamplona 3 pala yun. Malapit sa may RFC at Manuelap Subdivision. Doon ako tumira no, elementary hanggang high school. So parang ngayon na, malapit na yung Waze, yung pin doon sa may kaliwa. Nakapwesto si Moto Tire. Yun nga, initially. So ayan na, dito na tayo mga kauri. Magpapalit na tayo ng gulong. Yahoo! Excited na si Ka-Domingo. May bago na siyang sapatos. Mukhang walang customer. Ayan, Moto Tire Central. Sakto mga kauri. Mukhang ako lang ang kasunod na maghihintay after nung sineservisyohan nilang isang motor. Yeah. Diba? Nice. Yun. Cut ko muna yung audio mga kauri. Ayan yung gulong na nabili ko. Seat Grip XL Steel Rod. Yo. Ayan na si Kuya. Tinatanggal na niya yung aking rear wheel. Bye bye MRF. Salamat sa serbisyo mo. Ito talaga yung gusto ko eh. Yung hindi manual yung pagtanggal ng gulong. Mas gusto ko yung machine para safe yung max. Ayun, ayun na yung bago. Gumagupit na. Tinatanggal yung mga papel-papel. Ayan na. Ilagay na dun sa max. May hangin na rin. So ayan na. Kinakabit na ni Kuya ang bagong sapatos. Ka-Domingo. Guwapo. Yun no. Tapos na mga guys. Ganda no. 120 ang harapan. Pa-PMS eh. So medyo mas Dadaan din ako doon malapad siya. sa branch nyo. At ito naman yung likod. Sa 160. wheel balance. Guwapo. Ganda. Good news mga kauri. Mukhang maganda nga yung Seat kasi based dun sa wheel alignment testing, hindi na kailangan ng tingga. So mukhang okay talaga nga yung Seat. Best choice. So yun, i-review natin tong Seat sa actual na biyahe. Salamat po sa mga nanood at abangan niyo po yung aking next video para sa Seat tire review in details.
God bless. Tinanggal yung tingga eh. Baby. Nakabalance. Nakabalance.